I am Joylyn E. Rivera from BVE 212, and for today, I will share with you what I have learned during the webinar about the Family Code of the Philippines. With letter A, which is A shared the one most important lesson learned from the webinar. The lesson that I have learned is to be careful in choosing a partner. Sabi ni attorney na pag pumili daw tayo ng partner, kailangan hindi lang double check yung gawin natin, kundi maraming check. Kunwari, kailangan natin i-check sa barangay kung nagkaroon ba siya ng issue, ng problema, or ng kaso, ganyan. Kung kaya din natin, kaya rin natin siyang i-check sa FBI, ganyan, para ma-sure natin na yung tao na pipiliin natin na pakasalan ay hindi kung sino-sino lang or hindi isang tao na nagkaroon ng problema sa paglabag ng batas, ganyan. Kaya, hindi lang dapat isang beses pinag-iisipan ang seremonya ng kasal o kung kanino ka man magpapakasal. Kailangan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, kung hanggang 100 pa na pag-iisip yan, bago mo pakasalan yung isang tao, isipin mo lang ng isipin. Kailangan maging sigurado ka muna, 100%, bago mo pagkatiwalaan yung tao na yun, na makasama mo siya habang buhay. Next. Letter B. Cite 2 surprising facts learned from the webinar. Yung una is, there are specific grounds for a marriage to be void. That is according to Article 45 of the Family Code. Diyan nakapaloob yung iba't ibang mga grounds for pag-void ng marriage. So, pag may mga bagay na hindi nasunod dyan or may mga nalabag dyan sa Article 45 of the Family Code, maaaring magkaroon ng problema yung marriage mo. Which is, hindi siya masyadong natatalakay sa Pilipinas. Kasi 'di ba ang Pilipinas hindi siya kilala bilang isang country na pumapayag sa kilala siya bilang isang country na hindi pumapayag sa divorce. Pero merong legal separation and merong void ng marriage. So, kailangan nating mag-ingat. If gusto mo talaga yung marriage na meron ka, kailangan mong ingatan na kailangan mong i-check kung valid ba yung marriage mo or void ba yung marriage mo. Number 2, which is yung new laws related to family law. 'Di ba? Yung Family Code of the Philippines, matagal na siyang law. So, yung nagkakaroon ng bagong law related sa family law, which is a very good continuation of the law. Ibig sabihin, nag-i-improve yung law, nag-a-adjust yung law according sa pangangailangan ng mga tao, according sa sitwasyon na meron yung mga tao. So, according dun sa isa sa mga new laws related to family law is the Republic Act number 11596, Prohibition Child Marriages. Second is Republic Act 1164-81, law that raised age of sexual consent to 16 years old. Lastly, na pinaka-tinake note ko is yung Republic Act 9262, which is Anti-Violence Against Women and Children, which is siya yung pinaka ngayon, anong tawag dito? Siya yung pinaka sikat or siya yung pinaka laging ginagamit when it comes to Family Code of the Philippines. So, ayan, let's proceed sa letter C. Naman is, describe and explain 3 values derived from the webinar. Maraming mga values na nakuha ako. Marami akong mga values na nakuha mula sa webinar. Syempre, nandun na yung pagkatuto na matututo tayo, madadagdagan yung information na meron tayo or na madadagdagan yung mga information na hindi natin alam. Diba, may mga information na alam na tayo pero hindi pa yun sapat para dumating tayo sa point na ganito para mabago natin yung sarili natin. So, ilan pa yon sa mga kinonsider ko, and ang pinakatatlo na values na pinaka-nagustuhan ko na related sa webinar is yung una, love for the family and the community. Kung mapapansin nyo, yung webinar na Family Code, about sa Family Code of the Philippines, more on family love siya. And, syempre, kasama na rin sa love na yun is yung community. So, parang sa Family Code, kaya nagkaroon ng Family Code to protect the family
and to protect the members of the family. So, ayun. Kaya yun yung una ko, yung love for the family. Ang second ko naman is shared responsibility for the common good. So, dito, sa shared responsibility for the common good, kailangan, ito yung pakikipagkapwa. May kahati kang tao sa responsibilidad para mapanatili yung mabuti. Para ma-uphold yung pagkakaroon ng mabuti. Sa marriage, hindi lang isang party yung kailangan magbigay ng responsibility. Kailangan both parties. So, naniniwala ako na shared responsibility for the common good is one of the values that are derived from the webinar. Ayan. So, yung last naman is respecting and upholding human rights. Ito, kasi 'di ba Family Code of the Philippines, so law siya. Isa siyang batas, isa siyang series ng mga batas na kung saan nirerespeto at ipinaglalaban yung batas ng tao, yung karapatan ng tao, and lahat ng mga kailangan ng tao. So, ayun. Yan yung mga dahilan kung bakit Hindi. Yan yung mga dahilan na naisip ko sa mga napili kong values na nanggaling sa webinar. So, let's proceed sa letter D. For letter D, share 4 specific and personal commitment you intend to do as a result of the webinar. The first commitment that I will intend to do is I will be careful in choosing a partner. So, ilang beses yan highlight during the webinar, and I think it is one of the most important thing na kailangan alalahanin and tandaan sa webinar. Second is I will make sure to follow the family code in everything that I do. Ayan. So, kaya yun yung second na personal commitment ko is because syempre aanuhin natin yung law kung hindi naman natin susundin, 'di ba? Tsaka maganda na rin na sundin natin yung law para sa ikabubuti ng lahat, hindi lang din ng lahat kundi pati ng sarili. Ayan. So, yung number 3, I will make sure that my marriage will not be void. Yan. Number 4, I will cherish and respect the promise that me and my future husband will make to God. Diyan din papasok yung sanctity ng marriage, kung gaano mo papahalagahan, and I believe na pag meron kang respeto and pag meron kang pagpapahalaga doon sa marriage na naganap or doon sa ceremony of marriage na ginawa mo sa harap ni God, which ang mangyayari is mafa-follow mo lahat ng laws sa family code of the Philippines, and that will lead you to share common good with your family and with your loved ones. So ayan lang po, that's all. Thank you.